Hello guys, it's me, Nymphy, a day in my life as a factory worker. Ngayong araw nga ay wala akong trabaho kaya na rin ako oras gumising. Kaya lumabas na rin ako at kumain na agad. Pag kumakain nga ako ng umagahan ay konti lang yung kinakain ko kasi medyo wala akong gana. Pero tignan nyo guys, sobrang ganado ko niyan kumain, nagpapaka-plastic. Huy! Habang kumakain nga ako niyan ay sinabihan ako ng mga kapatid ko na ihatid ko raw sila sa bahay ni ate. Kaya pagkatapos ko ay pumunta na agad ako sa kwarto at kinuha na yung susi. Parang wala pa nga talaga ako sa sarili niyan mga guys, kaya hayaan nyo na. Minsan na lang talaga ako naghihilamos kasi pagising ko kumakain na ako kaagad. Kaya kinukuha ko na lang yung muta ko sa mata ko. May ate nga pala ako na malayo sa amin ang bahay. Kaya yung mga kapatid ko nagpapahatid talaga sa akin kapag pumupunta sila doon. Hindi naman talaga malayo ang bahay ni ate kaso itong mga kapatid ko ay nasanay na magpahatid sa akin. Sinama nga rin nila itong pamangkin ko kasi daw may kalaro raw siya doon. At umalis na nga rin kami nito agad at pagdating namin nabako lang sila sa bandang kanto sa bahay ni ate para rin makaikot ako kasi ang liit lang ng space sa bahay ni ate. At pagka-uwi ko nga ay binalatan ko tong mangga na dala ng mga kapatid ko galing ng Davao. At habang binabalatan ko nga yan ay naglalaway na rin ako. Kapag kumakain nga talaga ako ng mangga ay chinachop ko ito hanggang magnipis kasi hindi mo masyado maramdaman yung asim kapag ganito pag slice mo. Ang ginamit ko nga sausawan ay tuyo at medyo dinamihan ko na rin ang sugar. Sobrang sarap nga ng kombinasyon nito, matamis at maalat. Nahalo-halo ko lang yan ng maigi para matunaw din yung sugar. At pagkatapos kong mahalo ay kumain na rin ako agad. Kaya samahan nyo akong kumain mga guys. Alam kong naglalaway na rin kayo. Wag lang kayo magalit sa akin mga guys dahil sa kinakain ko. Sarap na sarap nga talaga ako sa pagkain yan kasi hindi ko nararamdaman yung asim. Kumain na rin kayo ng mangga guys. Tuyo at asukal ang gamitin yung sausawan. Promise sobrang sarap nito. Pagkatapos ko nga nakita ko itong pamangkin ko at kalaro niya. Sinundo ko na rin yung mga kapatid ko dahil nag-chat na sila sa akin. Ay aba, ginawa ba naman akong driver ng mga ito? Pagdating ko nga ay hinanap ko agad itong mga kapatid ko. Naisip ko na wala naman akong trabaho kaya tatambay na lang muna ako dito kay ate. Nakita ko na nga itong mga kapatid ko at nandito pala sila sa kabilang bahay. At itong pamangkin ko at naglalaro din pala siya. Tinawag ko na siya para uuwi na kami pero ayaw niya pa daw kaya pumunta na lang muna ako sa bahay ni ate. Ang dami ding alagang hayop nila ate kaya yung mga kapatid ko gustong gusto nila talaga na pumupunta dito. Sobrang tahimik nga dito at sariwa ang hangin. Nagdudututan nga itong mga kapatid ko kasi nga maliit lang itong pirtahan sa bahay ni ate. At ipinakilala ko nga sa inyo mga guys, ito ang ate ko, panganay namin. Maliit nga lang itong bahay nila ate kaya gustong gusto ko talaga to siya tulungan. Hindi rin talaga to siya madamot kasi kung anong meron sila namimigay sila sa amin. At binigyan niya kami ng shell niyan dahil marami naman daw. Habang binabalot ngayon ni ate ay kinuha ko tong santol sa lamesa at binuksan. At sobrang nahirapan nga ako sa pagbukas nito, ang sakit tuloy ng binti ko. At pagbukas nga ay kinain ko na agad, sobrang tamis nga pala nito. Dala rin nila ito galing Davao. Sa Davao kasi sobrang dami ng prutas. Nag-story time nga to sila sa akin sa naranasan daw nila sa Davao. Sinulit nga raw nila doon kasi ang sarap daw ng tubig at ang dami daw nilang nahuling isda at maraming shell. At ito yung paligid sa bahay nila ate mga guys. Sobrang simple nga lang yan. Balang araw ay matutulungan ko rin to sila ate. At hindi pa nga tapos mag-story itong mga kapatid ko. Habang kinikwento nila ay sarap na sarap din ako sa santol. Sobrang tamis naman kasi talaga kaya naparami rin yung kain ko. At kinuha nga nila yung labahan nila at sinakay sa motor. Hindi raw nila malabhan doon kasi maalat daw yung tubig. At hindi nga rin raw sila nakainom ng tubig na maayos kasi raw maalat at hindi sila sanay. May fish pan nga na maliit dito si ate at maraming manok at may rabbit pa. Mahilig nga si ate mag-alaga ng mga hayop dahil wala rin naman siya pinagkakabalahan dahil wala siyang trabaho. Minsan may pumupunta lang sa kanya para magpapalabada at pinapatulong rin siya minsan sa palengke magtinda. Sobrang sipag nga to ni ate kahit saan basta may trabaho. At inaya ko na rin yung mga kapatid ko na umuwi na dahil magluluto pa ako pag uwi sa bahay. At may nadala pa nga akong isang avocado. At ito nga yung araw na nakauwi ang mga kapatid ko galing Davao mga guys. Alas 10 ng gabi na pala yan sila nakauwi. At hanggang dito na lang ulit mga guys. Please like, follow, and share.